Magandang buhay po at welcome po muli dito sa aking channel. Ngayon naman po ang aking pong ituturo ay how to plot numbers on a number line. Kagaya po ng different numbers na ito, fraction, square root of a number, negative integer, positive integer, and decimal number. So, tuturo ko po kung paano po i-plot dito po sa ating number line step by step. Okay, so ito po yung ating instruction. Plot the following numbers on a number line. Number 1, negative 3 half. Number 2, 7 over 4. Number 3, square root of 10. Number 4, negative 4. Number 5, 0.25. And number 6, positive 6. So, lahat po yan ay tuturo ko po sa inyo kung paano po yan i-plot sa number line step by step. Okay, so for number 1, example. Negative 3 over 2. Ipa-plot po natin yan dito po sa ating number line. But if you notice, wala pong negative 3 over 2 sa number line natin. Kasi from 0 to the right ay positive integers. And from 0 to the left ay negative integers na whole number. Wala pong fraction. So paano po natin ihahanap kung nasaan po yung negative 3 over 2? So ang gagawin po natin dyan ay ililipat po natin or itatransfer natin yung 3 over 2 into decimal form. So kapag hindi po nyo kayang i-decimal form yung 3 over 2 orally, pwede po ninyong gamitin yung inyong calculator ng cellphone. So negative 3 over 2 ay negative 1.5 in decimal form. Again, 1.5 po yan. So, wala pong decimal number sa atin pong number line. So, paano po natin ihahanap yung negative 1.5 sa number line? Ganito lang po yan. Nasaan po ba yung negative 1.5? Ang whole number po niya ay negative 1, tapos ang decimal po niya ay 0.5. So, ibig sabihin, nandito po sa pagitan ng negative 1 at negative 2 yung negative 1.5. Okay, so kung palalakihin po natin itong from negative 1 to negative 2, yan po. Ihahanap po natin kung nasaan po yung kanyang decimal. If you notice, ang decimal lang po natin is from 0.1 up to 0.9. So, ang gitna po dyan ay, of course, 0.5. Ano po? And then, since negative yan from right to left, so ang 0.1 po dyan ay nandito po sa may right. So, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, then 0.5 na po yan. And then, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, and 0. So, yan po yung arrangement ng decimal ng negative integers. Since from right to left po yung ating integers. Okay. Ang 0.5 po ay nasa gitna. Ibig sabihin, sa guhit po sa negative 1 at negative 2, yung pinakang gitna ang 0.5. So, meaning to say, nandito po yung 1.5. So, ito po yung plot or position ng negative 3 over 2 sa ating number line. Okay, so for number 2 example, positive 7 over 4. So, in this time, positive naman po yung ating ipa-plot. So, nasaan po kaya yung 7 over 4 sa atin pong number line? So, again, wala pong fraction dyan, kaya i-transfer po natin or i-write natin yung 7 over 4 into decimal form. So, again, calculator na po kung di po kayang i-oral. So, 7 over 4 ay 1.75. So, again, ang whole number po natin dyan ay 1 at ang decimal po natin ay 0.75. So, ibig sabihin, kung 1 at 0.75, nandito po sa pagitan ng 1 and 2 yung 1.75. Okay, so again, kung palalakihin po natin yung from 1 to 2, yung isang space po dyan, ang gitna po natin ay, again, 0.5. Since yung ating pong integers ay increasing from left to right because that is positive. Kaya ang 0.1 po ay nandito po sa may left.
Ano po? So, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, then 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, and then 0. So, ang ihahanap natin ay yung kanyang decimal ng 1, 0.75. Again, wala pong 0.75 dyan. So, pwede naman po natin i-round off yung 0.75. 0.75 magiging round off, magiging 0.8. So, nasaan po yung 0.8? Dito po sa ating graph sa baba. Yan po yung 0.8. Ibig sabihin, malapit na po dun sa 0.9 o malapit na po sa kasunod na number. Ano po? Kaya sa graph po natin sa taas, sa number line, ay i-assume po natin na nandito po yung 0.8. And that is 1.8. Ano po? So, yan po yung plot or graph ng 7/4. Okay, so how about this number 3 example? Square root of 10. So again, wala pong square root of 10 sa ating number line. Kaya, ita-transfer natin or i-rewrite natin yung square root of 10 into decimal form. So, kung hindi po nyo kayang i-calculate yan, pwede po ninyong gamitin yung calculator ng inyong cellphone. Okay, so square root of 10 ay 3.16. So, 2 decimal place po yan. 1 decimal place lang po natin para single po yung kanyang decimal. And that is 3.2. So, nasaan po kaya yung 3.2? Dito po sa ating number line. So, ang whole number po niya ay 3 at ang decimal po niya ay 0.2. So, ibig sabihin, nandito po sa pagitan ng 3 and 4. So, kung palakihin po natin ulit, nasaan po kaya yung 0.2? Okay, so yan na po yung graph natin. Nasaan po yung 0.2? Yan po yung 0.2. So, ibig sabihin, nasa left side. Ano po? So, kung 0.5 gitna, yung 0.2 nasa pagitan ng 0.5 at ng whole number na 3. Ano po? So, i-assume natin na nandito po yung 3.2. Yan, malapit po sa 3. Ano po? So, yan po yung graph or plot ng square root of 10. Okay, so how about number 4? Negative 4. So, since yan po ay whole number na po yan, madali na pong i-plot sa ating number line. So, ito po yung ating negative 4. Ano po? How about this number 5? 0.25. Again, that is 0.25 2 decimal. Gawin po nating 1 decimal para di po kayo malito. Magiging 0.3. So, ano po yung whole number niya? Ang whole number po niya ay 0. Ano po? At ang decimal po niya ay 0.3. So, ibig sabihin, nasa pagitan po ng 0 at 1 kasi positive po siya. So, yung 0.25, i-assume po natin na nandito sa pagitan ng 0 at 1. So, mas malapit siya sa 0 kasi 0.3. So, ito po yung ating 0.3 or 0.25. How about number 6? Positive 6. Yan, pinakamadali po. Whole number na positive. Positive 6, ayan po. So, yan po yung ating positive 6. Okay, so if you notice here, yan na po yung pagkakasunod ng numbers. Kaya, if you are going to arrange the number in increasing order, ay yan na po yung arrangement. So, ang pinaka maliit po sa lahat ng numbers ay negative 4. Next, negative 3/2. Next, 0.25. Next, 7/4. Next, square root of 10. At ang pinakamalaking number dyan ay positive 6. Yan po yung arrangement ng lahat ng numbers na yan in increasing order. Okay, so salamat po sa inyong panonood. Nawa po ay natulungan ko kayo sa inyong aralin. Don't forget to like and subscribe for more video lesson.